Doc E, magkano na po ang bills na babayaran pag naging teacher ka sa US? So, unahin ko sa bahay. Yung bahay namin, 2 bedrooms, $950 kasama na din yung water. Yung electricity, nung 2022, ang average namin is 100 to 120. So, gawin ko na rin 120. Pero depende yun sa gamit mo. And then, internet ng bahay, yung medyo fast, merong 60, may 70, pero ang kinuha ko ay 86 yung pag marami kang bisita, makakakonect lahat. And then, cellphone load, kung tatlo kayo, medyo malaki, pero kung ako lang, dahil bayad na yung phone ko, 40, pero kung hindi pa bayad, depende sa phone, around $70. Pero kung tatlo kayong buong family, is bundle, mga $150 a month. Hindi pa ako sure doon. Pero yung sa akin lang muna, para sa isa, $40 kung bayad na yung phone, $70 to $80 kung hindi pa bayad yung phone. So, yun, bahay, internet sa bahay, kuryente, cellphone, and yung kotse. Yung kotse ko is $550, insurance ng kotse is $284, and bababa siya kung marirenew ko na yung license ko. Pero kung bago ka, talagang ang insurance ay malaki. Yung iba nagti-300. Pero dahil pumalik lang ako, kailangan ko i-renew yung driver's license. Bababa naman siya ng 100 to 150. Mga ganon. Tapos, pwede namang walang insurance yung family. Pero sa US, pag wala kang insurance, ang hirap magpa-hospital. So, mag-enroll ako ng insurance for the whole family for 3. Nung 2022, around $500. So, ilock ko na ng 500. So, yung basic bills and necessities mo ay bahay, internet sa bahay, electricity, kotse, insurance ng kotse, at saka cellphone or cellphone load. Plus lang yung insurance. So, yun yung average amount ng magagastos mo. And kung tatanungin mo kung worth it ba, oo naman. Kasi US is US. Pero, in my case, half of my salary na pupunta sa bill kasi a family kami with 3 members. So, kung mag-isa ka, makakatipid ka. Pero syempre, gusto kong kasama yung family ko. So, ikaw na ang sumagot, magkano ang total bill, yung basic necessities na babayaran a month. Lagay lang sa comment kung magkano yung total bill ko ngayong 2024. So, ito lang. Sana makatulong yung video na to at ito po yung sagot dun sa isang nagtanong dun sa nag-comment sa isang video ko. And additional lang, though hindi naman to related dun sa tanong, sana maunawaan ng mga tao na kahit dollar yung sweldo, dollar din yung mga bills. And yung expectation na makabigay ng ganun kalaki pag nag-demand or pag nag-request, hindi ganun kalaki kasi syempre may family ka, may gagastusin ka, may babayaran ka rin. And sabi ko nga, ang nakakaunawa sa mga OFW, yung mga OFW din. Pero sana, maunawaan nyo din kami. So, ito lang muna yung video ko for today. I hope that this helped you dun sa nag-comment. You all have a great day. Bye-bye!